Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Romans chapter 8 verses 26 hanggang 27. Gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Discern God's will. Napakaganda po ng salitang discern sa Biblia. At yan po ay laging nakaugnay po sa kalooban ng Diyos. Kasi ang ministry po ng Holy Spirit ay i-guide po tayo sa lahat ng katotohanan niya na sinasabi ng John chapter 16 verse 13. At sa Philippians chapter 1 verse 10, ang panalangin sa atin ni St. Paul ay sabi po rito, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Kasi inaasahan po ng Diyos sa ating mga believers na tayo po ay gumanap ng kanyang kalooban. Alam niyo po ba merong mga problema tayo pagdating po sa pagkaalam at sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At marami po ako nakikitang tao nagsasuffer sila dahil hindi po nila alam at hindi nila ginaganap o ginagawa yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi nga po, isa po sa mahalagang katotohanan na dapat maintindihan natin, kailangang ma-renew po yung ating isipan. Kung hindi po marirenew yung ating isipan, hindi natin madidiskubre ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesus, alam na alam niya ang kalooban ng Ama. Yun ang sinasabi ng John chapter 6 verse 38. Kaya tayo po mismo sa Luke chapter 12 verse 47 pinaalalahanan niya. Kasi sabi niya doon, the servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. Mapapansin niyo dito yung tao daw po or servant na hindi niya alam yung kalooban ng kanyang master ay mapaparusahan. Di lamang yun, pwede ring alam mo yung kalooban ng iyong master, pero hindi mo naman ginagawa. Ang sabi ng Biblia, mapaparusahan yan. Ngayon, bakit inaasahan po ng Diyos na alam natin dapat po yung kanyang kalooban? Kasi yun po ang pangako ni Jesus sa atin sa John chapter 8 verse 12. Whoever follows me will not walk in darkness, para hindi tayo lumakad sa kadiliman. At ang sabi sa Romans chapter 8 verse 26, ibinigay niya yung Holy Spirit to help us in our weakness. Kaya kasalanan na lang natin mga kapatid kung hindi natin ginaganap ang kalooban ng Diyos. Kasalanan natin kung di natin alam ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kasi ibinigay na ng Diyos sa atin ang kanyang Espiritu. At alam niyo po, bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y nakadisenyo na i-lead ng Holy Spirit. Yung pong sinasabi ng Romans chapter 8 verse 14. Kaya nadidiscern natin kung ano po yung tama sa buhay na ito, at nakakaiwas po tayo sa kamalian. At higit sa lahat, hindi na tayo nadadaya pa. Dahil binigyan tayo ng anointing ng Holy Spirit sa ating buhay para madiskubre natin yung katotohanan niya na sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 27. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things. Yung mga taong nadadaya lamang po ng mga bulaang propeta, yung mga tao na hindi nananangan sa anointing ng Holy Spirit, sa salita ng Diyos. Kung tutusin po, hindi dapat tayo madadaya, kasi ang sabi diyan malinaw. Yung anointing na tinanggap natin mula sa Diyos, yun ang magtuturo sa atin. Kaya lang maraming tao, hindi sila sensitive sa leading ng Holy Spirit. At ito pa ang maganda, sa pamamagitan ng Holy Spirit,
through the renewing of the mind. Ano po, daan nyo po, no? Yung salita ng Diyos pa rin ang ginagamit niya sa atin. Madidiskubre natin yung God's will. Sabi sa Romans 12:2, what is good, pleasing, and perfect. Ang galing po, ano, kung tutuusin, para tayo may mga spiritual antenna pala. Ano po, tayong mga believers, tayong mga anak ng Diyos. At hindi dapat tayo ignorant sa kalooban ng Diyos. At dapat din nagaganap natin yung kalooban ng Diyos. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 17 to 18, malinaw po dyan. Sabi, be filled with the Holy Spirit. Dapat lagi tayong puspos ng Holy Spirit. Ano po? Sa Romans chapter 8 verse 26, pray in the Spirit. Kayo ba'y nananalangin sa Espiritu? Ano po? Yan ang paalala sa atin. Kasi minsan di na natin alam yung ating ipapanalangin. Pero when you pray in the Spirit, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na umayos yung ating panalangin at humanay sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kailangan po mamuhay tayo ng may purpose. Yun po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28. Hindi tayo maliligaw kung malinaw sa atin yung ating purpose at misyon sa buhay. Sabi diyan, who are called according to His purpose. Nagaganap natin yung God's will sa ating buhay pag alam natin yung ating purpose at namumuhay tayo ng sang-ayon doon. Kadalasan marami nagko-quote nung in everything give thanks, in everything give thanks because it is God's will for you in Christ Jesus. Ano po, tatapatin ko po kayo, marami sa inyo mali ang pagkaunawa doon. Kung gumagawa ka ng kamalian, kalokohan sa buhay, hindi yun God's will ng Diyos, kapatid. At huwag mo ipagpasalamat yun sa Diyos. Ano po? Ipagpasalamat mo yung mga bagay na ginagawa mo ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? Tigit sa lahat, you must grow in the Word of God. Ang sabi ng Isaiah 55 verse 11, yung salita ng Diyos, hindi yan babalik sa Kanya nang hindi nito nagaganap yung purpose sa buhay mo. Ano po? Kaya we must grow in the Word of God. Colossians chapter 3 verse 16. At ito pa po, sa Biblia, dapat matuto tayong magpasakop. Ano po? Magpasakop tayo sa isa't isa. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 21, at sa lahat ng governing authority na in-establish ng Diyos. Romans chapter 13, verse 1. Sa pamamagitan kasi ng pagpapasakop, ano po, tandaan ninyo, no? Ay ginagalang natin ang Diyos at yung kanyang mga in-establish na authorities. Kaya yung sinasabi na ang babae dapat magpasakop sa lalaki, ang lalaki naman magpasakop kay Kristo. Ano po, tayo naman lahat magpasakop tayo sa gobyerno. Ano po, yung mga anak naman dapat magpasakop sa magulang. Kaya alam niyo po, pag marunong tayong magpasakop, di tayo maliligaw eh. Ayaw ng Diyos sa mga rebelde. Ano po? At panghuli, ito po mahalaga, pursue sanctification. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, it is God's will for you to be sanctified. Lumakad tayo ng may kabanalan at hindi tayo mawawala sa kalooban ng Panginoon. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.